syempre. So, ayun guys, nakakalungkot nga. Pagpunta ko nga pala dito sa hospital kung saan kumukuha ko ng x-ray at lagi ako nagpapacheck ng lungs. Syempre, importante na nagpapacheck po tayo ng lungs, lalo na kung dialysis patient ka na at hirap ka ng huminga. So, kapag merong ganon, or parang nag-hypo, na konting galaw is pagod, talaga napakahirap. So guys, may isi-share ko sa inyo guys. Noong 2024 is nandito lang po yung bilang ng mga nagda-dialysis. Ayan po. 'Di ba? So bumilang na po siya ng bang. Biglang nag-boom. So nakakatakot po isipin na sa panahon po natin, dati kasi ang mga nagda-dialysis nasa 64, 53, 70, 80, mga ganyan po yung nagda-dialysis. For now, ang masaklap po kasi is pabata po ng pabata. Kaya nga po yung pagpunta ko nga po nakaraan ng hospital, halos nakita ko dun sa pinaka-waiting area na naghihintay ng laboratory, makikita mo talagang may manas yung paa, manas yung muka. Alam niyo yun guys, yung nakikita ko yung nakaraan ko before, bago ako ma-dialysis. So sabi ko, mahirapan palang tanggapin sa una yung kalagayan nila na tipong mako-confine ka ng 3 araw, tapos akala mo kapag natapos yung 3 araw makakauwi ka na, yung tipong kala mo babalik ka na sa magiging masaya. Hindi, kasi unang-unang kakausapin ng doktor ka is yung mahal mo sa buhay, yung kapatid. Parang nangyari, ako akala ko makakalabas na ako ng hospital kasi naka 3 days na nga, 3 days o 4 days, 4 days mga ganun. So, paglabas ko ng hospital, nagpalipat-lipat pa nga ako guys ng hospital eh. Una dito, yung hospital namin dito. So, dahil nga walang mag-o-opera para maglagay ng cartridge dito, so inilipat ako sa mas malaking hospital. So, 3 days dito, 4 days doon. Malaking gastos, di ba? Ayun yung mga panahon nagbabayad pa talaga kami ng dialysis. Sobrang hassle guys. So, ito na yung pinakamahirap guys. Nung akala ko matatapos na yung dialysis, yung confined session ko doon sa hospital, kasi nakakaihi naman ako, nakakatulog na lang ng maayos. So akala ko doon na magtatapos yung problema. Nang biglang sabihin ng doktor at nakita ko sa mga mata ng kapatid ko, sa mata ng kuya ko na may possible ba na may hinto, na ganyan. Gusto kong tanungin, ano ba yun? Ano ba yung pinag-usapan niyo ng doktor? Bakit ganito, bakit ganyan? Parang kaba sila na di ko alam. Kasi unang-una guys, talaga ang hirap tanggapin. Kasi isipin mo, per session ang babayaran mo na sa 1-2. So yung 1-2 na yun, dahil na covered ng PhilHealth, so ang binabayaran kong mahigit 800 pesos, 800 to 900 kasi kasama pa yung mga gamot. Halos hindi ko pa makakuha ng libreng gamot. Kasi nga, hindi pa pinapatupad yung batas na yun, yung panukala na magiging libreng dialysis. Kailan lang yan? Itong 2025 lang yata yan. So ito na. Nasabihin ng kuya ko na tol, habang buhay ka na mag-dialysis. Alam mo guys, napaiyak ako. Napaiyak na gumuho yung mundo ko. Hindi dahil sa nagkasakit ako. Iniisip ko kasi kung saan kami hahanap ng panggastos. Napakahirap, di ba? Or now, ngayon ito, sabi ko nga, ang dami ng mga kabataan ngayon nag-dialysis. So nakakita ko lang 12 years old, batang-bata. So isipin mo gaano kasakit guys ito. Medyo lumaki na nga to, ayan na. Gaano kasakit yung lifetime kang tutusukan, habang buhay, sa isang linggo 3 beses ka nagda-dialysis. So doon ako iniisip. Alam kong pigang-piga na yung mga kapatid ko. Kung sila sa lahat ng pera. Kasi hindi naman lahat ng gobyerno tutulong sa'yo eh. Hindi naman lahat ng tulong ng gobyerno sasapat doon sa gastos mo. So napakahirap, parang sukong-suko na ako. Hanggang sa nanalangin ako na agad kung talagang pahihirapan mo ako, kung talagang makasurvive man ako sa sakit na to, kung mahinto man to Lord, sana yung magiging katapusan nito is maginhawa lang. Nabalitaan ko mga ilang araw lang, ilang buwan lang, ayan, pinatupad ni BBM yung libreng dialysis. Pero sabi ko nga, kahit ipinatupad niya na libre, nandun pa rin yung sacrifice na mahirap pa rin talaga tanggapin. Kasi unang-una sira nga yung pangarap. Yung mga pangarap ko sa anak ko, wala. Sobrang hirap. And then ngayon, sabi ko nga, kamukha niyan, lumulobo na yung dialysis. Sobra guys. Ang dami, mga bata talaga. Siguro mga nakita kong bata, sa 12. Yung nakaraan naman nakita ko, sa 10.
So sabi daw, lahi daw. Pero kahit na, kasi kahit sabi mong lahi yan, pwedeng ma-reverse yan eh. Depende sa lifestyle mo, sa diet food mo. Pero talagang nakakalungkot lang kasi guys, pabata ng pabata yung mga nagda-dialysis, and then ang hirap tanggapin yun, syempre, di ba, dapat sa mga panahong nasa ganyan ka pang edad, nag-aaral ka, ini-explore mo pa yung buhay, pero ngayon, napakahirap. Kaya sa mga kapwa katropa ko dyan, nagda-dialysis, lagi niyong paalalanin yung pamangkin nyo, mga pinsan nyo, kapatid nyo na talagang mahirap. Mahirap po sa buhay pang pagda-dialysis. Nandyan yung, hindi ko nilalata, nandyan yung naging kaibigan mo dati dahil nasa wala ka ng pakinabang, ayan, mawawala sa'yo. Nandyan yung nakadepende na lang yung pakikisama sa'yo ng tao. It depends sa pakinabang mo. Maraming magbabago. So, ganun lang guys. Napakahirap. Kaya, syempre, itong pagko-content, malaking bagay din sa akin to guys. Para kahit pa paano, if mawala man ako sa mundo, tag dito, maraming lesson akong iiwan, maraming advice maiiwan. So, aminin na natin, tanggapin namin yung katotohanan na yung paglisan sa mundo is natural na lang. Kumbaga, plan ni Lord yan eh. Wala natin magagawa eh. So, ganun lang. Laban lang hanggat may buhay, may blessing. Hanggat may blessing, huwag natin ipagkait na ipag-share natin yung kaalaman natin sa ibang dialysis patient na kahit pa paano, maging aware pa rin sila kahit nagda-dialysis sa mga bagay na alam mong bawal na sa'yo. So, yun lang. God bless po sa inyo. And syempre, maraming salamat sa suporta. At gabi na naman. At araw na naman bukas. So, araw ng Webes. Ayan naman natin. So, ganun lang. Ingat. Laban ang laban. And pray to God na sana may way at may plan pa rin sa mga darating na araw. God bless po.